Commission on Elections tiniyak na tatalima sila sa kautusan ng Korte Suprema matapos na paboran ang hiling na TRO ng mga idineklarang nuisance candidate. Si Zeph Bosonga ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Sa darating na Miyerkules, nakatakdang umpisahan ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections. Kaya naman ang Commission on Elections o COMELEC, sinigurong maisasama ang mga pangalan ng mga dineklarang nuisance candidate matapos na makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. At hindi naman nililift yung TRO, siyempre effective yan. At yan po yung mga local candidates. Sabi nga po natin, Sir Alan, wala naman pong problema ang COMELEC kung local candidates, lalo pat hindi pa namin nasisimulang maimprenta yung mga balota sa kanilang syudad o kaya munisipyo. Nilinaw rin ni Garcia na hindi maaring ilagay sa ilalim ang pangalan ng kandidato na una nang inalis ng COMELEC sa listahan ng mga tatakbong senador. Posible kasing mauwi ulit ito sa panibagong TRO na makakaapekto sa paghahanda ng COMELEC para sa halalan. Sa ngayon, inuunti-unti nang dalhin ng COMELEC sa warehouse nila sa Santa Rosa, Laguna ang 6 na milyong balota na una nang naimprenta. Bagamat tiniyak ng poll body na magiging maayos at properly accounted ang mga nasabing balota, hindi muna nila agad ito sisirain. Rin po na hindi muna natin po ito sirain kasi nga baka maya-maya biglang may pangyayari na naman sa Supreme Court din. Halimbawa po, biglang mag-lift naman ng TRO. O magagamit na natin ngayon yung mga balotang yon. So yan po ay mga posibilidad and therefore hindi kaagad dapat nagkakaroon ng pagsira ng mga balotang ito. Ayun. Mula sa Radyo Pilipinas News, Zeph Bosongan para sa Balitang Pambansa.